Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Poverty incidence sa bansa bumaba sa 9.7% noong 2025. Paglago ng ekonomiya at mga programa ng gobyerno nakatulong na iangat ang maraming Pilipino sa kahirapan. DBM naglabas ng 27.4 billion pesos para tuloy-tuloy na masuportahan ang tulong medikal para sa mga Pilipinong mahihirap. September 14, idineklara bilang special non-working holiday sa BARM para sa unang parliamentary elections. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Maraming Pilipino ang nakaahon sa kahirapan dahil sa mga programa ng gobyerno kasabay ng pag-angat ng ekonomiya ayon sa DepDev o Department of Economy, Planning and Development. Ito'y matapos umabot sa 9.7% noong 2025 ang poverty incidence o porsyento ng mga Pilipinong maituturing na mahirap dahil kumikita ng mas mababa sa minimum na kailangan para mabuhay. Batay sa 2025 full-year poverty statistics na inilabas ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 11 million ang bilang ng mga Pilipinong nasa baba ng poverty threshold kumpara sa 17.5 million noong 2023. Nasa 6.5 million din ang naiahon sa kahirapan mula sa 2023 hanggang 2025. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nakatulong ang mga programa ng gobyerno laban sa kahirapan tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Kadiwa, Walang Gutom Program at Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Kasabay nito mula 2024 at 2025 ay umabot sa 5.1% ang average real gross domestic product ng bansa. Tumama naman sa 2.5% ang inflation at bumaba sa 4% ang unemployment rate. Dagdag ni Balisacan, prioridad ngayon ng Administrasyong Marcos na mapanatiling malayo sa kahirapan ang mga Pilipinong nairaos ng gobyerno. Kabilang sa mga hakbang para makamit ito ang pagpapalago sa ekonomiya, dagdag na pamumuhunan sa bansa, upskilling at reskilling ng mga manggagawa, pagbubukas ng mga trabaho at pagsuporta sa mga naapektuhan ng mga krisis sa ekonomiya at sakunang tulad ng mga bagyo. Naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng tinatayang 27.4 billion pesos para patuloy na masuportahan ng gobyerno ang mga pangangailangang medikal ng mga mahihirap at walang pampagamot na pasyente. Sa ilalim ng MAIFIF o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ng Department of Health, sinasagot ng gobyerno ang pampaospital, gamutan, medisina at iba pang pangangailangan ng mga pasyenteng mahihirap. Ayon sa DBM, popondohan ng ilalabas nitong pera ang mga operasyon ng mga Center for Health Development o CHD, mga ospital ng DOH sa buong bansa, UP Philippine General Hospital, specialty hospitals at mga drug abuse treatment and rehabilitation center. Sinabi pa ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na malaking bahagi ng pondo ay mapupunta sa mga CHD para maabutan ng tulong medikal ang mas maraming komunidad sa bansa sa pamamagitan ng MAIFIF. Bukod dito, masusuportahan ng pondo ang pag-access sa eMAIFIF gamit ang eGov PH Super App. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOH na mapadali ang pagpapaabot ng online na tulong medikal mula sa gobyerno. Idineklara ng Malacanang ang September 14 bilang Special Non-Working Day sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito'y upang bigyang pagkakataon ang mga residente na makilahok sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Nakapaloob ang deklarasyon sa Proclamation No. 1395 na pinirmahan ni Executive Secretary Ralph Recto noong August 18. Matatandaang tiniyak ni Pangulong Marcos na matutuloy ang unang parliamentary election sa BARM na mahalagaan niya sa pag-unlad ng politika sa rehiyon at pagpapalakas ng autonomous governance nito. Nireset ang unang BARM parliamentary election sa September 14 matapos itong ipagpaliban ng ilang beses. At sa balitang pangkalakalan, pinangunahan ng Department of Trade and Industry Central Visayas ang pagbubukas ng 2026 Coco Negosyo Cebu Coconut Market Expo sa Ayala Center Cebu Activity Center nito lang Huwebes.
Sa kanyang opening message, binigyang diin ni DTI Acting Assistant Regional Director Epifania Suralta na higit pa sa produksyon ng hilaw na materyales ang potensyal ng coconut industry. Ang kinabukasan aniya ng industriya ay hindi lamang nakabase sa dami ng nagagawang niyog, kundi sa halaga at produktong maaaring malikha mula rito. Dinaluhan ng aktibidad ng mga magniniyog, coconut-based enterprises, kooperatiba, government agencies, business organizations, consumers at iba pang coconut industry stakeholders. Tampok sa Expo ang Coco Bazaar na may 27 booths kung saan maaaring magbenta ang mga entrepreneur ng kanilang mga produkto, direktang makipag-ugnayan sa mga consumer at makahanap ng posibleng market linkage at partnership. Magtatagal ang Expo hanggang August 23 bilang bahagi ng pagdiriwang ng 40th National Coconut Week. Samantala, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP hinggil sa mga AI-generated post na gumagamit ng pangalan at larawan ng mga kilalang tao sa pamahalaan. Kasunod ito ng kumakalat na AI-generated video ni Diwa Ginigundo na dating Deputy Governor ng BSP. Makikita sa video na nagpo-promote ito ng isang investment platform. Ayon sa BSP, huwag i-share ang naturang post at i-verify ang anumang mensaheng gumagamit ng pangalan ng ahensya o ng mga opisyal at tauhan nito. Maaaring i-verify ang mga naturang mensahe gamit ang mga contact details na makikita sa screen. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.